Mamili ka, Basilio! Kamatayan o kinabukasan! We must win when we deserve it, by elevating reason and the dignity of the individual, loving justice and the good and the great, even if we die for it. Kinabukasan ay kumalat at nagkaroon ng maraming usap-usapan tungkol sa pagkatalo at sa kakulangan ng mga bandido laban sa mga Kastila at sa buhay ni Crisostomo Ibarra na akala ng iba ay patay na. Samantala, sa kubyerta ng isang bapol na nangangalang Bapol Tabo na inihahalin tulad sa pamamahala ng Kastila ay nagsasakay ng mga Indio at Maharlika. Nakikita niyo tong suot ko? Walang-wala to sa mga suot ninyo. Pambihira talaga yung asawa ko. Iniwan ba naman ako? Hoy, Kapitan. Ang bagal-bagal ng bapol na to. Paumanhin, Donya. Pero hanggang dito lang po ang kaya ng bapor. Ang babaw ba naman kasi ng ilog? Ang hina tuloy, Ismael, por favor. Ang lunas dyan ay napakadali lang at wala makagugol na ano. Una, ang kailangan lang natin ay isang kanal na mula sa pagpasok hanggang sa paglabas na maglalago sa Maynila. Makakatipid pa ng pera, maiikli ang daanan, at may iwasan ng pagtaas ng buhangin sa ilog. Hindi ako makakasang-ayon sa panukala mo, Ginoong Simon. Napakalaki ng pera at magugugol at masisira ang ibang kabuhayan. Hindi, kaya ang masira ang dapat masira. At saan namin kukunin ang salaping ibinabayad ng mga magagawa? Baka magdulot iyan ng isang himugsik. Eh di wag silang magbayad. Ang mga bilanggo ang gumawa ng kanal. Kung di pa sapat, dagdag mo na rin mga mamamayan. Himagsikan? Kabaliwan? Naghimagsikan ba yung mga Hudyo o mga taga-Ehipto? Wala tayo sa Ehipto, ni mga Hudyo. Ginoong Simon, kinakalungkot ko pero hindi ako sang-ayon sa gusto mo. At sa kabilang dako ng barko, Akademya sa Wikang Kastila? Tiyak akong hindi iyan maisa sa katuparan. May isa sa katuparan po, niregaluhan ko po ng 2 kabayo si Padre Irene at nangako siya makipagkita sa Kapitan General. Kung sa bagay, wala namang problema sa panukalang iyan. Ngunit nung panahon namin, Latin ang aming inaaral. Nag-aaral nga ng Latin ngayon, ngunit walang libro. Meron ngang libro ng Kastila, ngunit hindi naman tinuturo. Siya nga pala. Pabor ba si Padre Florentino sa inyo ni Paulita? Wala siyang tutol. Nagbibigay pa nga siya ng mga payo tungkol sa pag-aasawa. Pero ang tanging hadlang ay si Doña Victorina. Pumapayag na lamang ako baka sa takot na mawala ang katipan. Pero ang totoo, nagtatago si Don Tiburcio sa bahay ng aking amahin. Huwag ninyo sanang ikagalit, Ginoong Sagani. Kaso, totoo bang hindi bumibili ng mga alahas ang bayan ninyo sa sobrang hirap? Hindi kami bumibili ng mga bagay na hindi kailangan. Huwag kang magalit, binata. Halina't uminom na lang tayo ng serbesa. Maraming salamat pero hindi kami umiinom. Ganun ba? Bakit ba kumukulong iyong dugo sa kanya, Isagani? Ewan ko ba, Basilio? Unang tingin ko pa lamang sa kanya, iba na nararamdaman ko. Pero dapat tayong mag-ingat. Kaibigan yan ni Kapitan Tiago. Talaga? Dinadalaw ba niya si Kapitan Tiago? Aba, oo. Unang binisita niya si Kapitan Tiago. At nabalitaan ko, kaagaw siya sa mano. sa bahay ni Kapitan Tiago ay nananatili si Basilio. Ngunit di siya makakain ng hapunan dahil sa mga ulat na ibinibigay ng utusan. Pumunta siya sa libingan ng kanyang ina na namatay 13 taon na ang nakaraan. Huwag kang lalapit kung ayaw mong mamatay. Ginoo, nandito na po tayo. 13 taon na po ang dumaan. At
Sino ako sa palagay mo? Ikaw ang taong matagal na inakalang patay. Kasi hawak mo ang isang lihim na maaring isang mo. At ngayon, natagpuan mo pa na yung lihim ko na maaring kasira ng mga plano ko. At kamatayan lang tanging sagot. Pero ligtas po ang inyong lihim. Hindi ko marahil pagsisiyan na ikay di ko patayin. Gaya ko ay may dapat kang ipakipagtuon sa lipunan. At ako ay uhaw sa katarungan. Dapat tayo magtulungan. Karangalan kong ikay tulungan. Ngunit, ayoko makiidam sa politika. Naniniwala ako ng karunungan ng makakaligtas sa bayan. Mali ka! Makakamit lamang ang kalayaan sa pamamagitan ng lakas. Kung ganon, magkaiba pala tayo ng paniniwala. Iginagalang ko ang iyong desisyon. Pero kung magbago man ang iyong isip, bukas lang ang aking puso. Dumalaw si Basilio kay Hermana Penchang para tubusin si Huli. Sige na po, Hermana Penchang. Payagan niyo na po akong kunin si Huli sa inyo. Hindi pa ba sapat ang ginawa niyang pagpapaalila sa inyo? Eh kung gayon lamang, hindi ko na sana siya pinahiram ng salapi. Hindi naman pala ako magkakatubo. Huwag na po kayong tumutol. Handa naman po akong magbayad. O siya, sige na nga. Paalam na po. Salamat, Basilio. Makita lang kitang masaya. Masaya na rin ako. Pero hindi ko pa rin alam kung saan kami titira. Teka lang, ba't napangiti ka? Halika, may papakita ko sa'yo. Teka lang, Basilio. Hindi ko pa rin talaga alam paano kita pasasalamatan, Basilio. Ingkong? Salamat, Basilio. Ayoko na talaga mag-aral. Uy, Placido, nakapag-aliw ka bang mabuti nung bakasyon? Ewan, ikaw. Masaya. Alam mo, nakakita ako ng mga magagandang mga babae. Teka. Anong nangyari ba nung mga nakaraan? Gabi na't nag-aaral pa rin si Basilio habang binabantayan si Kapitan Tiago. Kailangan ko pa itong tapusin. Kamusta ang may sakit, Basilio? Ginulat niyo ako, Ginoong Simon. Masama ang kanyang kalagayan. Maaari siyang mamatay anumang oras dahil kumakalat ang lason sa kanyang katawan. Unti-unting nalalason katulad ng Pilipinas. Basilio, makinig ka mabuti. Sa isang hudyat ay sisiklab ang isang himagsikan. Noon pa man ay ayokong sumali. Mamili ka, Basilio! Kamatayan o kinabukasan! Pero nakakatiyak ba kayo ng tagumpay? Nasa aking mga kamay ang pamahalaan, Basilio. Hawak ko ang Kapitan General. Pero anong gagawin ko? Dahil hindi ako pwedeng malayo sa gitna ng labanan. Gusto kong puntahan mo ang kumbento at kunin ang isang importante babae na tayo lamang nakakakilala. Si Maria Clara? Oo. Siya ang dahilan kung kaya't ako'y nagbalik para magiganti. At himagsikan lamang ang makakabukas ng kumbento.
Patawad. Pero huli ka na. Patay na si Maria Clara. Ano? Ah. Sinungaling! Buhay pa siya, Basilio! Duwag ka lang! Duwag! Ito'y totoo. Nagkasakit siya. At hindi niya nakayanan. Patay na siya. Namatay siyang hindi man lang nalaman na ako'y buhay pa. Ano na lamang ang silbi ng aking mga ginawa kung wala na siya. Nadakip ang mga estudyante at kasali na rito si Basilio. Sinabi ito ni Padre Irene kaya't sumama ang loob ni Kapitan Tiago. Dahil doon ay namatay siya at naging magarbo ang libing ni Kapitan Tiago. Lumaganap ang balita at umabot na rin ito kay Huli. Pumayag ka na, Huli. Hindi naman gagawa ng masama si Padre Camora pag nandyan ako. Hindi tayo nakakatiyak. Ngunit sa akin, hindi siya nakontento sa aking pasasalamat na ipinagtanggol niya si Ingkong. Maniwala ka sa akin, pababayaan mo na lang ba sa kulungan si Basilio? Sige na, magtungo na tayo sa kumbento. Kung ayaw mong pumasok, umalis na lamang tayo. Si Juanito ang pakakasalan ko. Ayoko kayo sa gani. Ibang kanyang mga pangarap. Tumirasan na yon, hindi yan ang gusto ko. Gusto ko maglakbay at tumira sa syudad. Juanito, pakakasalan kita. Talaga? Salamat. Matutuwa ang aking ama. Pupunta rin sina Simon at Kapitan General. Kaya Umalis ang kawani, isang lalaking binugbog ang nagsumbong kay Basilio tungkol sa nangyari. Nalaman ni Basilio ang pagpapatiwakal ni Huli pagkatapos ng pananakit ni Padre Camora. Binisita ni Basilio si Simon at nanumpa sa kanya na sumama siya sa kanyang rebolusyon. Basilio kamo, Kailangan mo na po siya. hindi ito maaari. Ito ay leksyon sa mga lalaking katulad niya. Pero walang ginawang kasalanan ng binata. Walang pero, ipapapatay niyo ang lalaking iyon. Kung gayon, magbibigay na lang ako sa aking katungkulan at babalik sa Europa. Oh, Basilio. Pinaparusahan na ako ng Diyos. Panahon na ako'y sumama sa inyo. Nasa panig mo ang katarungan dahil kasama mo ako. At nilayuan ako na marami dahil sa panlalamig ko nitong muli. At sa ngayon, Halika, tingnan mo ito. isang lampara. Tingnan mo ang loob nito. Meron itong nitroglycerina. May magaganap na isang pista ngayong ikasyam na gabi at tiyak na puputok ito sa paghila ng mitya. Ang pagputok ay isang hudya. Maririnig ng mga tulisan na pinamumunuan ni Tales sa Santa Mesa. Dalhin ninyo ang sasanib sa tindahan ni Quiroga at kung ayaw ay patayin, Pilipino man o Kastila. At sa ganap na ikasampu ng gabi ay hihintayin niyo ako sa San Sebastian. Samantala ay kinasal sina Juanito at Paulita. Kinuha ni Basilio ang baril at umalis. Habang naglalakad ay marami siyang iniisip. Di ko pala tinanong kay Ginoong Simon kung saan ito. Teka lang. Sina Juanito at Paulita? Ah! Sila nga kinasal. Ano kaya nangyari kay Isagan? Si Ginoong Simon? Nakita niya si Simon na pumasok.
Sa bulwagan ng simbahan ay maraming mga opisyales ang bumisita. Binabati ng bagong mag-asawa ang mga bisita. Minahan na ni Simon ang tirahan, kaya sasabog ito kapag nakasindi ang isang magarbong lampara na puno ng nitroglycerin, regalo sa kasal ni Simon, ang mitya nito. Ito ang regalo ko para sa bagong kasal. Aba, napakaganda. Pasensya na, ngunit kailangan ko ng lumisan. Paalam. Si Gani, bakit ka nandito? Nandito ako para matuklasan ang aking pagkabigo. Nakikita mo na ang parang yan? Puputok yan, kaya kay dali, kailangan natin umalis! May ibang mga tulisan na huli at pinahirapan. Nalaman nila na si Simon ang nag-utos sa kanila at pinapunta ang mga gwardya sibil upang hanapin si Simon. Nakakuha ng telegrama si Padre Florentino tungkol sa mga gawain ni Simon at nalaman niya kung saan siya nanunuluyan. Ano bang nangyari sa inyo, Ginoong Simon? Padre, hindi ko lubos nalaman kung paano kita pasasalamatan. Walang anuman, pero ano nga nangyari sa inyo? Isang kasalanan. Sapagkat ayoko nang maghirap. Tiyak na ang aking kamatayan sapagkat ininom ko ang laso na iyan. At may nais akong ipagtapat sa kanya. Na ako si Juan Crisostomo Ibarra. Diyos ko! Sana mapatawad ako ng Panginoon. Mapapatawad. Ngunit, hindi niya lang magustuhan ng paraan mo. Bakit? Bakit ako lamang ang nagdurusa? Huwag mo na siyang paghinakitan. Gusto ko sana mangumpisal. Nangumpisal si Simon at sa huling sandali ay ipinikit niya ang kanyang mata at hindi na idinilat kailanman. Kinuha niya ang mga kayamanan ni Simon at tumungo sa dagat. Itinapon niya ito at sinabing, Kung kailangan ka ng sino man sa mabuti, ay sana'y iluwa ng karagatan. Subalit kung nasa masamang paraan ay mas mabuti pang manatili ka sa iyong malamig na libingan. Salamat kasi ko pa. Pero hindi ko pa rin alam kung saan kami
titira. Salamat, Basilio. Makita lang kitang masaya. Masaya na rin ako. I just wanna let you know that I don't wanna see you go. Pero, di ko pa rin alam kung saan kami titira. Teka lang, nagkapangiti ka. Halika, may papakita ko sa'yo. Teka lang, Basilio! I should go to you. Baby, you know, baby, you know. No, I can't control. Si Juanito ang pakakasalan ko. Ayoko kayo sa gani. Kailangan ko pa itong tapusin. Wala ka ba nga eh? Hindi, habang nag-enter ka, magsasalita ka na. Kailangan ko pa itong tapusin. Kamusta ang may sakit, Basilio? Ginulat niyo akong Anong gulat dyan? Ginulat niyo ako. Ay, na soft word bigla ah. Ay, kasi sabi mo, ba't ba galit ka? Kinakamusta mo yung may sakit? Hindi kasi, parang magugulat ka kasi, di ba? Lakasan mo lang boses mo para gulat. Ay. Ay. Ay, Lagi ko rin yung bigla. kamusta ang may sakit eh, Bruno? Bruno, de joke lang. Hi. Kamusta ang sakit eh, Bruno? Bakit ba kumukulong yung dugo? Bakit ba kumukulong yung dugo sa kanya? Ano? Ano? Yung sa kanya. Bakit ba kumukulong yung dugo sa kanya? Ano? Ano? Tuloy lang. Ulit. Di, babe. Tuloy lang. Perfect. What are those? What are those? Oh my God. Ang Latin ng aming pinag-aaral. Ngayon, nag-aaral namin Latin ng Pedro. Tapos na yan. Ah, recorded na? Okay. 1, 2, 3, go. Ayoko na talaga mag-aral. Hey, Placido. Nakapag-aliw ka ba ng maayos nung... Ay, mabuti pala yun. Daddy, bakit ka nandito? Nandito lang ako para matulog. Nung nangyari sa inyo, ganyan sa inyo. Ay, wait lang, may script ako. Oo. Sakit ka.